Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo na andun, dito po, tungkol pa rin po sa pag-appear ni Rodrigo Duterte sa Senado, sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Bakit kaya po siya umappear diyan? Pinili niyang umappear, magpakita sa Senado, gayong napakatagal na niya, marami ng beses siyang iniimbitahan sa House of Representatives, para umappear, Bakit kaya, tsaka alam nyo, ito namang Senado ay wala naman talagang balak imbestigahan siya, Kung bakit kasi itong si Bato at si Bongo ay nag-express ng kanilang kagustuhan para magkaroon din ng investigasyon, Nung una nga sila ang gustong mamuno sa investigasyon, hindi lang sila pinayagan. So si Coco Pimentel ang pinayagan at under Blue Ribbon Committee. So tanong, bakit sa Senado niya napili at hindi sa House of Representatives? At sa tingin niyo ba a-appear si Rodrigo Duterte sa House of Representatives? Alright. So sa unang tanong, bakit sa Senado niya napili? Sa tingin ko po, kaya napili niya sa Senado dahil alam na niya na yung mga tao doon sa Senado o yung mga senador doon ay karamihan ay mga kapanalig niya o naging kapanalig niya, At alam niyang hindi siya isasako ng mga to. Mas marami ang kapanalig niya, Sa 20, sino ba mga kapanalig niya doon? O si mga dating kapanalig niya? Right? Sino? Ayan, si Estrada, si Bongo, si Bato, si Amy Marcos, Sino pa? Si Tolentino, si Padilla, si Cayetano na dati niya na tumakbong kasama niya sa ticket, natalo lang. Yung si tumakbong presidente ay vice-presidente niya si Cayetano. Siyempre, yung kapatid ni Cayetano ay kapatid ni Cayetano. Sino pa? Si Lapid, si Labinay. Marami po Bilyar. Nandyan po ay lahat ay kapanalig ni Duterte. Ang hindi lang dyan kapanalig ni Duterte ay sino? Sino ba? Kung hindi si Risa Hontiveros na siya talagang malakas ang loob at siya may paninindigang magtanong, ng tamang mga tanong. Okay? So, na-map out na nila yan. Na-map out na nila. Kung napapansin nyo, puro mga kaalyado niya yan At yung mga tanong, mga tanong kay Duterte na mga kaalyadong yan ay para bang basta na lang nakapagtanong at para bang ibinibigay na sa kanya kung ano isasagot niya at pinababayaan siyang mag-grandstanding, hindi katulad ni Risa Hontiveros na talagang hindi siya pinapayagang mag-grandstanding. Alam niyo ibig sabihin ng grandstanding? Kung ano sinasabi, nagyayabang at yung kanyang mga plataforma ang sinasabi na yung ginawa niya sa drug war ay para sa mga Pilipino, para protektahan ang kanyang etc. Napakatagal na niya sinasabi yan, matagal na niya sinasabi yan at sinabi pa rin niya, di ba, nung una ipatitigil niya ang drugs pero hindi rin napatigil ang drugs bagkus lalo pang dumami ang mga drug lords, di ba? At lumalabas pa nga ngayon sa investigasyon sa Quadcom ay mga pulis, at saka yung mga kapanalig niya ni Duterte ang nagpapasok ng mga drugs ayon dyan sa mga investigasyon na yan. So, alam nila at alam ni Duterte na kaya niyang manipulahin ang Senado. At saka kahit po dito kung mapapansin nyo, siya ang unang nagsalita, Bakit? Para i-lay out agad yung predicate.
Ibig sabihin, sasabihin niya ito, itataob na agad niya ang mga lamesa para matakot na. Nabulilyaso na, ang mga senador, matakot at nabuli na, kumbaga, Ang hindi lang talaga nagpabuli, yung babae, si Risa Hontiveros, talagang matigas, Okay. So, ngayong alam natin kung bakit pinili niya ang Senado na mag-appear muna, bakit sa tingin nyo ba naman ito kayang si Rodrigo Duterte ay a-appear sa House of Representatives? Ano palagay nyo? Sa tingin ko po, maaaring mali ako, pero sa tingin ko hindi. Sabi niya ay darating siya after November 1. Pag maayos na ang pakiramdam. Yun ang sabi. Pero sa tingin ko po baka naman ako'y mali. Palagay ko hindi po a-appear yan. At kung umappear man yan, ay talagang maraming kondisyon. Marami po actually ngayong naghihintay sa Quadcom, para sa kanya, para siya'y matanong, Minsan po talaga naging mas bilib na ako sa sa House of Representatives natin, Kasi marurunong na sila magtanong. Si Luistro, napakagaling magtanong, Si Abante, magaling din magtanong. Sana nga, Sana nga. Kung umappear siya dyan, malaman natin kung hanggang saan ang tibay niya, Kung makakapagtaob pa siya ng lamesa. Ang sabi nga ni Dan Fernandez, hindi daw po pwede sa kanila ang magmumura. Yung matandang Duterte na yan. Talagang yan ay makukulong. Sabi, tingnan natin, payabangan sila ngayon, So, tingnan natin kung sino ang talagang matigas. Alam naman natin na palagay ko hindi rin kung umappear yan dyan si Rodrigo Duterte, palagay ko po hindi mapipigilan magmura yan, At tingnan natin kung talagang mako-contempt na at hindi papayagan ng mga congressman natin ang pagmumura, na maliitin at bastusin ang House of Representatives. Nabastos ni Rodrigo Duterte ang Senado, Walang nagawa ang mga senador, Ang pumalag lang talaga si Risa Hontiveros. Tingnan natin ang tibay niya, itong si Rodrigo Duterte sa House of Representatives. Okay? So, tingnan natin ulit ang susunod na kabanata. Bye-bye!